Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 164 ng International League. Dahil nga sa dalawang free throw na namintis ni Hanamichi, muling nakuha ng Ryukufu ang bola at sila na ngayon ang nagdadala nito patungo sa kanilang basket. Ngunit, dahil sa kaunting segundo na lang ang natitira para sa uling yugto na ito, ang lahat ng mga malalaro sa loob ng court ay talaga namang sobrang seryoso na. Lalong-lalo na itong mga malalaro ng Shogu. Dahil hindi nila hinahayaan na makalusot ang makagawa ng puntos itong mga malalaro ng Ryukufu sa kanila. Habang itong si Tochiya naman ay labis na nahihirapan sa ginagawang depensa ni Sendo sa kanya. Nakakaasar, grabe itong si Sendo ngayon. Sobrang higpit ng ginagawang depensa sa akin. Halos magkadikit na kami at talaga namang wala siyang balak na pakawalan pa ako. Grabe, lalong tumitindi ang laban na to. Pero ang pinagtataka ko dito, bakit ba hindi nangihina itong si Sendo? Halos kanina pa din naman siya naglalaro ah. At ang pagkakakilala ko sa lalaking ito ay mahina ang kanyang stamina kumpara sa may pulang buhok na yon at kay Rukawa. Dahil nanggaling ito sa injury noong una ko siyang nakaharap sa Winter Cup. Kaya naman, bakit kaya siya ganito? Bakit ba hanggang ngayon nakakasabay pa din siya sa amin? Yan ang pagtatakang tanong ni Tochiya sa kanyang sarili. At dahil sa hindi na nito nagawa pang makagalaw sa ginagawang depensa sa kanya ni Sendo, napagdesisyonan na lang nito na ipasa ang bola papunta kay Senji. Na biglang naggulat ang lahat ng malalaro na Ryukufu dahil sa biglang sumulpot si Fujima sa direksyon ng bola. Huli ka! Masyadong mabagal ang pasa nyo! Halatang nakapagod na kayo ah! Yan ang sigaw ni Fujima. Sabay steal na bolang ipinasa ni Tochiya papunta kay Senji. At ang hawak na ni Fujima ang bola, agad niya din naman itong idrinibol ng sobrang bilis papunta sa kanilang basket. Habang itong si Ayako ay natatarantang napasigaw sa kanyang kinauupuan. Fujima! Bilisan mo! Habang wala pang nakakahabol sa'yo! Ngayon, ito na ang pagkakataon natin para makascore at may taas muli ang kalamangan sa kanila. Sige Fujima! Kaya mo yan! Huwag mong hayaan na hindi ka makapuntos sa kanila! Alam ko magagawa mong makapuntos dyan Fujima! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang itong si Fujima naman ay patuloy lang sa pag-dribble ng bola. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman siyang tumalon at takmang gagawa ng isang layup. Ngunit, laking gulat ng mga malalaro ng Shogu. Dahil sa biglang sumulpot si Tochiya sa itaas at talaga namang sinabayan nito ang ginagawang pagpuntos ni Fujima. Hindi ka makakapuntos sa amin Fujima. Kung hindi nyo kami pakapuntosin, pues kami din. Hindi namin kayo pakapuntosin. Ngayon, humanda ka. Dahil kukunin ulit namin ang bolang yan mula sa inyo. Yan ang sigaw ni Tochiya. Sabay supalpal ng sobrang lakas sa bolang hawak ni Fujima. Ano? Hindi ko inaasahan ang paglitaw ni Tochiya dito ah. Hindi ko siya nakita. Hindi ko napansin na humahabol pala siya. Nakakaasar. Nagawa niya akong pigilan sa posisyon na ito. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili na talaga namang sobrang nagulat. Habang ang bolang nasupalpal ni Tochiya ay agad na nakuha ni Senji. At ang hawak na ni Senji ang bola, agad niya din naman itong ipinasa papunta kay Tochiya upang ito ulit ang mag-set ang bola para sa kanilang posisyon. Ngunit, nang pagkahawak ni Tochiya sa bola, bigla naman itong ngumiti, sabay tumalon at tumira ng sobrang layong tres na ikinatakot talaga ng uso ng buong malalaro ng Shogu sa bench, lalong-lalo na itong si Ayako. Pakiusap, huwag kang papasok, dahil kapag pumasok yan, siguradong delikado na kami dito at siguradong kami na ang magiging tagilid sa laban na to. At mawapas sa kanila na ang takbo ng laban. Kaya naman, pakiusap, huwag kang papasok. Ibigay nyo na sa amin ang laban na to. Kailangan namin makaabot sa finals dahil isang karangalan namin na mapasama ang aming kupunan sa finals. Kaya please, huwag kang papasok. Yan ang kinakabahang sabi ni Ayako. Ngunit, nang pagtingin nila sa bola, bigla itong pumasok sa basket ng Ryukufu. At talaga namang hindi man lang ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan upang makuha na ng Ryukufu ang kalamangan sa Shogu. At itong mga tagahangan ng Ryukufu ay muling nagsisigawan. At talaga namang sobrang nakakabingi ang kanilang sigawan para sa kanilang kupunan. Ayun o! Pasok ang tres ni Tochiya!
Ngayon, lamang na tayo ng 2 puntos sa Shoko. At 47 segundo na lang ang natitira para sa huling yugto na ito. At sa atin pa ang kalamangan. Mukhang bumaling na sa atin ang posisyon na to At mukhang tayo na talaga ang mananalo sa laban na to. Sige Ryukufu, ipagpatuloy niyo lang yan. Huwag niyo na silang hahayaan pa na makapuntas. Go Ryukufu! Depensa na! Depensa! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryukufu. Habang itong coach ng Ryukufu naman ay biglang napangiti. Nice one, Tochiya! Ngayon, tayo na ang nakakalamang sa Shoko. At dahil sa tira mo na 3, nagawa na nating makuha ang takbo ng laban. Sige, Tochiya! Ipagpatuloy mo lang yan. Huwag mo silang hahayaan na makapuntos pa. Kayo mga taga-Ryukufu, pigilan niyo ang opensa ng Shoko. At hanggat maaari, huwag niyo silang hahayaan na makapuntos. Kunin niyo na ang bola sa kanila sa kahit na anong paraan. Dahil hindi tayo pwedeng matalo sa laban na to. Kailangan tayong umabante sa semifinals. Yan ang sigaw ng coach ng Ryukufu. Habang itong si Coach Hansei naman ay biglang napansin ang mukha ng kanyang mga manlalaro. Naku po, kinikilabutan ako sa mga batang to Ibang klase. Ibang klase itong mga batang Shoko na to. Dahil wala man lang pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Kahit na nakapuntos ang Ryukufu. At kahit na nakuha pa ng Ryukufu ang kalamangan sa kanila. Dahil kung titignan mo silang mabuti, ipinapakita talaga dito mga batang Shoko na to na walang kwenta ang score na nagawa ng Ryukufu. Dahil kaya din naman nila itong mabawi. Ngayon, mukhang malalagot ako po na ng Ryukufu. Dahil hindi papayag ang mga batang yan na hindi nila makuha ang panalo sa laban na to. Lalo na ngayon na sobrang kating-kati na ang kanilang mga kamay na mapasama sa final sa ligang ito. Kaya naman, siguradong malalagot ang Ryukufu dito. Dahil lalo pang ginaganahan ang mga batang Shoko namin. Sige, tignan natin. Tignan natin kung ano nga bang ipapakita ng dalawang yan sa laban na to para makuha ang panalo laban sa Ryukufu. Sige mga batang Shoko, ipakita nyo ang inyong mga kaya. Talunin nyo ang kupunan ng Ryukufu. Yan ang sabi ni Coach Hansei. Habang itong si Mr. Smith naman ay napasalita na din. At napansin din ito ang ikinikilos ng mga batang Shoko sa loob ng court. Tama ka nga Coach Hansei. Mukhang naging pagsubok pa sa mga batang yan ang ginawang puntos ni Tochiya. Kaya naman, siguradong may gagawin itong mga malalaro natin. Na ikagugulat natin at siguradong makukuha ang kalamangan ulit. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Imbis na kabahan ako sa laban na to dahil sa nakuha na ng Ryukufu ang kalamangan, para bang nasasabik pa ako lalo na makita ang gagawin ng mga batang yan sa laban. Ano bang pakiramdam to? Ngayon ko lang to naramdaman. Parang nawala ang takot sa dibdib ko. Dahil sa mga batang to, nakamanga sila Coach Hansei. Yan ang sabi ni Mr. Smith. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shoko ang bola. At tinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Na biglang sumigaw si Sendo. Fujima, ipasa mo muna ang bola sa akin. At hayaan mong ako magdala nito papunta sa ating basket. At ikaw, maganda ka lang sa loob at maghanap ng pwesto. Dahil sa posisyon na ito, sisiguraduhin nating makukuha ulit natin ang kalamangan. Yan ang sigaw ni Sendo. Habang si Fujima naman ay napatitig sa kanya na seryoso. At napabulong ito sa kanyang sarili. Aba, mukhang ginanahan lalo itong si Sendo Para bang wala siyang pakialam sa ginawang puntos nitong si Tochiya. Pati itong si Hanamichi. Pansin ko din na para bang may kakaiba sa kanya. Dapat sa posisyon na ito ay medyo kinakabahan na sila. Pero bakit ganito? Bakit parang lalo pa silang ginanahan? Lalo na ngayon na critical na ang kondisyon namin. Pero kahit ano pa yan, alam ko na may gagawin ng mga to. Kaya naman, magtitiwala ako at ibibigay ko sa inyo ang buong suporta ko. Sige Sendo at Hanamichi, ibibigay muna namin sa inyo ang highlight na to. Ipakita natin sa mga malalaro ng Ryukufu na hindi tayo ang tutumba sa laban na to. Na hindi tayo ang uuwing talunan dahil tayong aabante para sa semifinals. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta dito kay Sendo. At ang hawak na ni Sendo ang bola, agad niya din naman itong i-dribble papunta sa kanilang basket. At talaga namang sobrang nanggigigil ito sa pag-atake. At hindi na nagaksaya pa ng oras. At mabilis niyang inatake ang depensa ng Ryukufu. Habang itong si Ayako naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan. At talaga namang kinakabahan sa ginagawa ni Sendo. Hoy Sendo! Ano bang ginagawa mo? Mukhang nagpapadala ka ata sa iyong emosyon Huwag ka masyado magpadala. Dahil kapag nagmintis ang tira mo o kapag nakuha ng Ryukufu ang bola sa iyo, siguradong ito na. Ito na ang ating katapusan. At tayo ang uuwing luhaan sa laban na to. Kaya naman, huwag ka masyado magmadali. Dahil kailangan nyo pag-isipan ang bawat posisyon sa pagkakataon na to. Kaya naman Sendo, huminaon ka lang at maghanap ng magandang pagkakataon para makapuntos ang sigurado. Yan ang sigaw ni Ayako. Nang bigla nagsalita si Akagi. Ayako, tama na.
Kumalma ka na lang muna dyan sa kinauupuan mo. Dahil hindi naman gagawa si Sendo ng ikakatalo ng ating kupunan. Kaya naman, alam ko na may plano na ito para makagawa ng puntos. Ngayon, huminahon ka na lang dyan sa kinauupuan mo. At gayahin mo si Coach Hansay at Mr. Smith na kalmado lamang. Dahil marunong ang mga batang Shoko. Hindi sila gagawa ng ikakatalo ng ating kupunan. Kaya naman aya ko, ikalma mo ang iyong sarili. At panoorin kung paano mananalo ang ating kupunan. Na kahit wala si Rukawa sa laban, kayang-kaya na nilang ipanalo yan. Basta tiwala lang sa ating kupunan. Yan ang seryosong sabi ni Akagi na talaga namang sobrang laki ng tiwala sa kanyang kupunan. At dito na nagtatapos ang Chapter 164 ng International League.